Parang masarap nga raw ang bupis ngayong araw, kaya naman kako kay Alilin ay magpabili na lang siya sa bayan at ako nga ang magluluto. Dito sa palengke namin ay may nabibili na nga pala na nakagiling na, kaya naman hindi ka na mahihirapan sa paggagayat. Huhugasan ko nga lang ito ng mabuti at gagamitan ko ng salaan, dahil kung hindi ko nga ito gagamitin ay baka sa lababo nga lang mapunta ang lahat ng ito. Pero depende naman sa inyo mga mare, kung gusto nyo nga ay yung nakagiling na, kung gusto nyo pa ay yung kayo nga ang magtatadtad. Pero syempre pag ako ay ito na nga nakagiling, dahil hindi na nga ako mahihirapan pa. Pagkatapos ko ang mahugasan ng ayos ay diretso ko na nga dito sa aking pagluluto ang kawali, dahil isasangkutsa ko pa nga ito. Hindi ko na nga yan kailangan lagyan ng tubig, dahil yung tirang tubig sa kanya ay sapat na para yan ay masangkot sa. Pagkatapos kong maisalang at mabuhay ang apoy ay dumako naman ako dito sa paggagayak ng mga sangkap na aking gagamitin. Hali, gagamit nga lang pala ako dito ng 2 malaking sibuyas at hahati-hatiin ko lamang siya sa maliliit na sukat. Maliliit lang ang pagkakahiwa ko dito, dahil nga maliliit lamang yung ating lulutuin. At lagi nyong tatandaan na kapag maliliit nga yung gayat ng karne, ayun nga rin dapat ang gayat ng mga sangkap. Sa bawang naman ay marami nga rin itong aking pinitpit, dahil nga mas gusto ko kapag mas marami nga ang sibuyas at bawang. Dahil pakiramdam ko kapag maraming ganito ay mas masarap. Gagamit din pala ako dito mga mare ng luya, pero yung iba hindi nga naglalagay ng ganito, pero ako mas gusto ko nga na maglagay ng ganito. Dahil dagdag din ito sa pampatagkal na lansa at pangdagdag nga rin ito ng bango. Maigi talagang utusan ito si Ali, dahil hindi niya talaga nakakalimutan ang mga utos sa kanya. Binilin ko nga kagabi kay Ali na huwag kakalimutang magpabili ng carrots at saka nga ng bell pepper. Sa bell pepper naman ay ganyang gayat ang ginawa ko, at depende nga sa inyo mga mare kung paanong gayat nga ang gusto nyo. Pwede nga yung ganyang pahaba at pwede din naman yung maliliit nga ang pagkakagayat, kagaya nga nung mga sibuyas. Yung carrots nga ang ilalaw ko dito, at pwede namang isa nga laang, pero 2 nga itong pinabili ni Ali, kaya naman ilalaw ko na nga parehas. Kung di ko pa nga ito ilalagay lahat ay maaari pa nga itong mabulok dito, at sayang naman. Sa gayat naman itong mga carrots ay ganito nga lang din kaliliit ang ginawa ko. At alangan ang mga lakihan ko, di hindi na yan bopis, parang sa tanga na yon. Pagkatapos ko sa paggagayak ng aking mga sangkap na gagamitin ay saktong-sakto nga rin na kati na itong ating sinasangkot siyang bopisin. Inilid ko nga lang ang mga ito, at dito na nga rin ako magigisa. Masarap nga sa bopis kapag nga maanghang, kaya naman ang ginamit ko ng mantika dito ay yung ginawa kong chili garlic. Medyo sablay nga ang pagkakagawa ko ng aking chili garlic oil, pero sabi ko kay Ali ay wag ngang itatapon, dahil pwede ko pang magamit yun. Pwede ko nga kakong ilahukin sa aking mga niluluto, dahil mahilig naman kami sa maanghang. Okay naman talaga ang pagkakaluto ko dun sa chili garlic oil. Ang kaso nga lang ay hindi nga namin na-achieve yung gusto naming texture. Nagisa ko na nga pala itong ating mga aromatiko, at nung lumabas na nga yung aroma ay hinalo ko na dito sa ating bupisin. Sa mga oras na ito ay sobrang bango na niya, at napakasarap na nga niyang yakapin. Hoy, hindi magagano, mapapaso ka dyan. Naglagay na nga din pala ako dito ng suka pang alis ng lansa, at pagkatapos ay sinunod ko na ring ilagay itong mga dahon ng laurel. Naglagay na din ako ng iba't ibang pampalasa kagaya ng paminta at magic sarap, at naglagay din ako nitong liquid nor seasonings. Hinalo ko lamang ng maayos na magsama-sama yung mga pampalasang inilagay ko, at pagkatapos ay naglagay din ako ng toyo, dahil ang gusto ko nga ay umitim itong ating bupis. Pagkatapos ng ilang minuto ay inilagay ko na nga rin pala itong panahog nating mga carrots. Nalo ko lamang ulit ito ng mabuti nang mag-balance itong mga carrots dito sa ating mga bupis. Nung okay na ay naglagay lamang ako ng sapat na dami ng tubig para maluto itong ating mga carrots na inilagay. Tinakpan ko nga muna ito, at pagkatapos ay binaksan ko ulit para haluin. Inilagay ko na nga rin pala itong ating mga bell pepper. Syempre, hahaluin ko ulit ito. Naglalaba nga pala si Ali ngayon, kaya naman for today's video ay labandera siya. Pagod nga ang lola nyo dyan, dahil nga napakainit, tapos wala nga tubig dahil nga summer, nakati na nga ang mga hukay. Sa mga oras na ito ay malapit ko na nga ahunin itong aking niluluto, at ganito nga ang gusto ko sa bopis, yung talagang nagmamantika. Pero hindi pa nga talaga ako masyadong masaya dito sa aking luto, dahil nga ang gusto ko sa bopis ay yung parang basta hindi ko ma-explain. Yung luto ba sa mga handaan, basta yung parang may may dugo, basta parang may atay, basta yung ganon. Yung makrimi yung texture niya, at hindi ko nga alam kung paano yun lutuin. Isang pirasong siling green nga lang pala ang inilagay ko dito, dahil nga maanghang na ito. Gusto ko lang talagang maglagay ng ganyan, dahil nga pandagdag kulay at pampaganda nga dito sa ating niluto. Sobrang anghang nga pala nitong pagkakaluto ko, dahil yung mga kapatid ni Ali ay tulo nga raw ang sipon nila. Grabe na nga yung tolerance ko sa anghang, dahil sa akin ay okay lang naman yung anghang nito. Yun lang, kain na kayo dyan.